ng Supreme Court, yung findings, yung notice of disallowance, walang problema kay Inday Sara. Pero itong impeachment court, ginilty siya. Oh. Pangit, di ba? Kaya hindi coordinated yung sistema natin. Pagalingan ba? Yung hindi, may topak may problema. Kasi gumagastos tayo ng malaki para ma-impeach sa isang opisyal na second highest in the land, na ang taas ng rating, 57%. Tapos itong presidente na may disallowance din, mataas yung kanyang budget for intelligence fund, confidential fund, 4.5 billion. Hindi tayo umaangas. Tapos ito, 125 million per quarter, 4 na quarter, 500 million na wala pang katapusan. Ang may disallowance siya, 2. Di ba? Naka-appeal pa. At nasa grace period pa noong 90 days. Within the 90 days na allowable na time frame para mag-counter siya. Mag-appeal. Gago talaga Gago Siraulo talaga And we have an impeachment process na purely political in nature. Lintek, bakit tayo pumapag sa ganun? Pilipino sa amang parte ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, and any country in the world, mga OFW natin. Okay, day 15 ng impeachment. Pinauna ko ng konti si Ka Eric. Nag-live din kasi si Ka Eric. Kung panoorin nyo rin yung live niya o yung pag-upload ng o replay ng live niya. Kanina pa yun. So, mag-isang oras na. So, hopefully, patapos na siya. So, ayoko magsabay kami. So, day 15, may mga sinadya ko hindi mag-vlog ng 14, 14, 15, para madinig yung both sides, prosecution at saka yung defense. So may mga comment lang na may mga comment ako, may mga tatalakayin, gustong talakayin para sana luminaw ng konti. So maganda doon yung nagsagutan, exciting, sagutan. Di nakatiis si tawag namin doon kay Ferrer, Attorney Ferrer, si Lawyer Bunso. Lawyer Bunso, lawyer kulit. Lawyer kulit ba? si Attorney Kapunan, Lawyer Asar. Nakakaasar papamura ka sa mga linchok na mga masyado silang pagka umingay aso, pasensya na kayo pagka umingay aso, tapusin ko na. Nakaka-distract kasi. So hindi naman may iwasan na maraming tuta kasi umiiyak. Okay, so ang ilang points yun? 4. Okay, 4 nga. So, ang glaring is yung professional judgment, professional judgment. Question. So, nadinig natin sa hearing, ako, I am with the conclusion na we have a flawed system. May depekto pa rin May depekto talaga. Pagka yung sistema ay na-co-controvert, na susupalpal o na i-sway o kaya nagagamit ng mga politiko para sundan ang kanilang mga personal na mga agenda, something's wrong with the system. For example, itong COA, itong kay Inday Sara na
findings, no? Yung notice of disallowance, una, audit, observation, memorandum, and then merong blah blah blah, sagot sila dapat, bigay sila ng kanilang mga ng ano ng mga resibo, no? Ang daming ang dami kong comment dun sa unang-una, bakit nagmamalinis tong mga masyadong issue tong inimpeach si Inday Sara tungkol sa 125 million. Gumagastos tayo. Magkano na ngayon? Day 15, 375 million na. No? Kung sa budget lang para sa impeachment, nagagamit, kahit kalahatiin mo yun, kasi kalahati ng araw. Actually, basically, halos buong araw na nga eh. Kasi sisimula ng alas 10, matapos ng alas 4, halos maghapon na, no? So, para gumagastos tayo ng ganon, gumastos din ng gobyerno ng ganong kalaki ilalim sa House of Representatives para lang may pasayang transmit yung impeachment sa Senado para maging impeachment. So, may mali talaga. Nahabla ka sa depensa at saka mga sa Senate judges, parang umano si BP Inday Sara, hilaw. Bakit i-impeach niyo? Hindi pa tapos yung proseso. Oh, another question, di ba? Hindi pa tapos yung proseso. Nasa ano pa lang pala ngayon yung naka-appeal. Yung notice of disallowance, no? Yung una na notice of disallowance, in-appeal, no? In-appeal. Nilaglagan ng COA proper, in-uphold yung disallowance, ipinailan nila ng reconsideration, MR, no? So, wala pang finality. At kung ina-appeal pa sa COA, papanik pa, may isa pang remedy, papanik pa sa Supreme Court. So, ang question, sinasayang lang natin yung oras natin. Kakapanginig dito, pati yung Senate natin, nasasayang ang oras. Lahat tayo, sayang ang oras. Kasi dinidinig natin yung impeachment. And bakit yung impeach, hindi pa pala tapos? O, pwede pa kasing ang COA, ang Office of the Vice President saka ang DepEd under Inday Sara, kahit nga binigyan mo ng notice of disallowance, the mere fact, gusto kong sabihin yon, the mere fact there is a process na pwede mong iapila sa COA and bank dun sa committee, COA proper, mga na yan, mga komisyoner, no? Mga komisyon. Joke. Komisyoner, hindi yung mga komisyon. Komisyoner, mga head sa COA. And there, at pagkatapos noon, pagka in-uphold nila yung rekomendasyon lang, kasi pwede pang pumanik sa itaas eh. So, rekomendasyon lang ang pagkakaintindi ko, no? Pagka natin, ng layman. Rekomendasyon lang, hindi pa final yun. Kunyari, sinabi ni auditor, ni lawyer, ano yung pangalan nun? Ni Ek, no? Ni attorney, unang witness, tapos yung pangalawang witness. Yun yung rekomendasyon nila. Kasi i-affirm pa sa itaas. Pipirmahan pa ng division head, di ba? Pinirmahan na nga. Tapos nun, binaba nila, notice of disallowance. Dinraft nila yung notice of disallowance, bla bla, ganyan-ganyan. Tapos nun, dahil sa kulang yung inyong dokumentong binigay, we are disallowing you. Kaya may restitution. Kinakailangan ibalik yung pera. Yun yung safeguard, okay pa rin, di ba? Para yung pera ng taong bayan, hindi manustay ng basta-basta at hindi magamit sa katiwalian, sa walakyan o personal. Na siyang sinasabi ng ibang Senate judges, ng prosecution, parang kriminal na eh, no? Dating. Pero meron pa kasing sistema, may proseso na inaapila pa eh. So bakit ini-impeach? Para saan yung impeachment? Article 1. Article 1 ba yan?
Linchak na yan, no? Eh, paano kunwari, ni-reverse yung decision, yung rekomendasyon, ni-reverse yung notice of disallowance. Paano kunwari, in-uphold ng COA proper, in-uphold yung disallowance, and then meron pang remedy na sa Supreme Court, TTRO. Tawag doon, may dadaan pa sa Supreme Court, tapos doon, paano kung ni-reverse ng Supreme Court? What does that tell you? Ang isipin ninyo, dahil sa may proseso na ganon, I can relate to that kasi nga sa academy, even if the most powerful, a very powerful honor committee decides you are guilty of a case of lying, cheating, stealing, tolerating, violation of the honor code, sipa ka sa academy, it is just recommendatory. Because i-affirm pa yung decision na yon ng superintendent PMA, natanggal ka sa academy. The mere fact na merong ganong sistema, it shows na yung rekomendasyon ninyo pwede pang ma-reverse sa itaas o kaya this time sa korte, may ganong pang remedy. Ibig sabihin, pwedeng flawed, pwedeng mali, pwedeng nagkamali, pwedeng mali yung professional judgment nung nasa ilalim na COA. Yun yung pagkakaano ko. Gusto ko i-explain, no? Kasi the mere fact na may remedy, kung ako yung agency head at dinisalaw ako ng COA, it's not the end of the world for me. Because if I know I am doing right and I did not use the money for my personal gain or for any hubalo na kung saan ko lang ginamit, pare, dami itong pera na 25 million. Gastusin natin to. O sige, pusoy, bangka ako. Party-party tayo. Makikita at makikita. Ang problema, doon sa mga question and answer, nakikita natin, pwedeng nagkamali Pwedeng nagkakamali yung auditor. The mere fact, kahit hindi natin madinig yung sagot ng auditor na witness at yung tanong ng prosecution at yung cross-examination ng defense, the mere fact that a system, a process exists, a process that when you are given a notice of disallowance, your agency is given a notice of disallowance, you can still appeal to the COA proper, and kung in-uphold nila yon, pwede ka pa rin pumunta sa Supreme Court, and then may instances na nare-reverse doon pa lang sa COA proper. Napaliwanagan na yung mismong agency head na pumunta. Commissioner, ganito, ganyan. Ganyan. Ganun ba? Paano kasi? Dinisalaw kasi kagad kami. Bla, 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 bla. Nagkaintindihan. Nare-reverse. Maraming instances na nare-reverse yung findings. So, kaya nga, the mere fact nandun sa proseso yon, we are in fact accepting, tinatanggap natin na pwedeng ma-reverse yung desisyon. Kung merong ganon, ibig sabihin, tinatanggap din natin na pwedeng ma-reverse yung desisyon. Ibig sabihin, pwedeng mali yung nasa ilalim. Mali yung pagkakalatag ng notice of disallowance. Because iba yung kanyang pananaw, iba yung kanyang interpretasyon. Doon pumapasok yung question ko, professional judgment. Kung merong professional judgment, COA ako, COA kayo, COA sila, COA tayo. It can be akin to, parang
Parang, Akin, parang, no? Kunwari, bumibili ka ng kotse. Oh, ay, mayaman, kunyari, bili ka ng kotse. Doon pa lang sa kung anong brand ng kotse ang bibilin, hindi na kayo magkaano hindi kayo hindi tayo magkapare-parehas. Kasi iba-iba yung pananaw natin, yung konsiderasyon natin, yung pagkakaintindi natin, yung gusto natin, yung preferences natin, at yung tingin natin sa imahe at yung pangailangan nung gusto nating bilhin. Kahit mangga, tilapia, bangus ang bibili ninyo, iba-iba. Bibilin ko ba yung mura? Bibilin ko yung mura. Kung ang cost ang inyong criteria versus yung quality, kahit malapit ng maagnas yung mangga, o kaya, ano ba yung tawag doon? Bilasa na yung isda, yung bangus. Pagka ikaw naka-budget ka, di bale, lulutuin naman Bibilin mo. Cost ang iyong criteria, mahalaga. Pagka ayaw mo naman na, putya, bigyan mo naman ng konting pagkadesenteng pagkatao mo. Hindi, quality yung akin. Di na baling mahal, bago naman, sariwa. Doon pa lang, at the lowest level, kayo mga kababayan, ginagawa niya yon. Iba ang preferences natin. Iba yung judgment natin. Nagkakaiba. Kahit merong circular, kahit merong interagency na regulations, ay nagkakaiba-iba sa bawat COA, sa bawat agency, sa bawat state auditor o audit team leader o sa mga kasama niya, ang interpretasyon. Minsan yung iba, walang leeway. Ganun lang, diretso. Pero yung iba, may leeway, lalo na meron na siyang experience. Meron na siyang maturity. Iba. Subukan ninyo yung mga matatanda, yung mga thunder. Iba yung kanilang pananaw, may wisdom na, nagkikick in na. Pero yung mga bata, yun yung mahihigpit. Kaya nga kung titignan niyo yung mga batang COA, no? Mas mahigpit, bookish ang dating. Pero pagdating do sa itaas, mas may latitude. Kaya minsan, nare-reverse, no? Isa yung sa mamaya kung makakalimutan ko, at least gusto sabihin din yung pressure. Wala pa dyan yung pressure. No? Pressure cooker ba? No? Para lumambot yung karne, pressure cooker ang kailangan, di ba? So, mamaya yon. Ngayon, dumungon tayo sa professional judgment. The judgment varies per person. Yun yung yung obserbasyon ko. Kasi yung pananaw ng isa ay hindi ganun kalalim sa pananaw ng iba. Kaya nga sinasabi ko, bibili ka kunyari na sasakyan, yung iba gusto kotse lang. Kasi 700, 800,000 lang. Bibili, yung iba gusto SUV, 1 million, 2 million, gano'n. Yung iba gusto pick up. Doon pa lang magkakaiba tayo kasi iba yung ating pangangailangan, iba yung gusto natin. Magbibili ka ng pick up, ilang kasa mo isakay dyan. Gusto ko, buong pamilya kasakay, 10, kunyari, o 7. Hindi mo maisakay sa pick-up, di ba? Pero pagka ikaw ay nagpa-farming ka o whatever, nagkakalakal ka, kailangan mo yung likod ng pick-up, paglalagyan mo. So iba yung pananaw, no? Pag sa pick-up naman ang pare-pares niyang desisyon, bibili ka ba ng 4x4 or 4x2? Bibili ka ba ng automatic transmission o manual transmission? Iba-iba na naman. Kaya nga nagba-vary yung ating likes, dislikes. Please like, share, subscribe. Nag-iiba-iba tayo. Kaya nga, kanina, nung nadidinig ko yung sa COA, ay patay. May sistema, Houston, we have a problem. But pinipilit na imimpeach ang Inday Sara. At pinipilit, parang tinuturo na mali ka, ganyan. Tapos parang nagmamalinis na lahat.
ikaw lang ang may kasalanan, kami walang kasalanan. Parang ganun ang dating. Pero kung titignan mo, may depekto talaga yung ano natin, yung sistema natin. Kasi, paano mo malalaman kung yung pera talaga ay ginamit sa tama? Nag-table audit lang yung tao. Table audit, hindi nga niya pinuntahan o kinausap si Piatos, no? Hindi niya inaudit si Bacon. Si Escudero, si Quezon, di ba? Hindi nila inaudit, hindi nila pinuntahan. So, paano? Bakit mo sasabihin? Tapos wala sila nakita ng ano. Pero, yung iba, ang fictitious yung mga pangalan, etc. Tapos hinahabol nila, resibo, etc. Ha? Kita mo yung double standard. Hanapan mo ng resibo to the ng resibo, yung recipient. Paano mo nga na malalaman na yun mismo ang tumanggap? Pero ayaw natin na ninanakawan tayo. Kaya nga tayo nagagalit sa flood control eh. Ayaw natin na ninanakawan tayo. Pero what is your basis na sabihin na ginamit yung pera na sa hindi tama? Misuse, may presumption. Pero paano? Kung ang sistema ganun. Dapat nag-verify yung COA mismo, hindi lang sa mesa siya nag-audit. Dapat pinuntahan talaga o kinausap yung mga tao. So again, may clearance ba siya? Pakikinggan ka ba ni Colonel La Chica o kung sino man dyan na sa itaas? Pakikinggan ka ba? Kung kunyaring yung pinagbigyan nga ng pera talagang asset. Kunwari kung talagang nandoon. Paano? Hindi na may i-reveal sa'yo. So wala kang clearance. Kaya nga, ang laki ng problema ng natin. Meanwhile, gastos tayo ng gastos. Sa isang proseso na tanga. Tanga talaga yun yung sabi ko na isang vlog nakaraan. Yung Senate judges, dapat talaga ang mag-impeachment na lang yung Korte Suprema. Trabaho nila Korte. Di ba? Impeachment court. Korte. Mas malapit yung kaysa Senate. Senate, walang court dun di ba? Senate of the Philippines. Ito, Supreme Court. So, pwede siya maging impeachment court. One hat to another hat, ganon. Tsaka, panay marurunong, panay judges. Magtatanong sila ng tama, hindi yung ano ba sakit ni Mary Grace? Piatos. Yung mga ganun ba? Saan ba yung mga bahay na rental ng mga safe house? Di ba? Yung mga ganun, dapat iba talaga pagka-judge ang nagtatanong Yung talaga bihasa, no? Lawyer na. Kesa sa nag-apply din yung sinasabi ko, no? Yung professional judgment, no? Kasi iba yung lawyer. Tingnan niyo yung mga senator natin. Iba yung lawyer talaga. Tapos tingnan niyo yung mga huwes natin. Iba yung judge talaga. Kumpara mo dito sa Senate judges na magtatanong na ewan ko, gusto magtanong para what for? Para i-guide yung witness o i-guide yung prosecution o kaya i-guide yung defense. Nasisira yung credibility ng hindi lang ng impeachment process natin, impeachment court, pero yung buong demokrasya natin kasi Inday Sara, the Vice President is supposed to be accorded, guaranteed by the Constitution, presumed innocent until proven guilty in a court of law. Paano kung ini-impeach ka ngayon yung proseso hindi pa tapos Paano yun? Ini-impeach ka on Article 1 na yung proseso, pwede ka pa mag-appeal sa Supreme Court. Paano kung in-impeach ka na ngayon, tapos biglang lumitaw sa Supreme Court na ni-reverse yung decision? Putragis, anong klase yun? Kaya nga,
Bakit minamadali? Kasi 2028 na eh. Di ba gagawin sistema natin? Pumapayag tayong gastusin yung pera natin, ninakawan tayo. Ngayon may impeachment, tapos nun, gumasto sila ng ganyan. Tapos yung, what do we get out of it? Isa lang. Isa lang. Ang daming may confidential intelligence fund eh. Bakit yung ibang auditor, walang ek-ek doon sa iba? Itong isang auditor, ewan eh, no? Ewan. Basta masasabi ko lang, nagbavary yung professional judgment ng bawat isa sa atin, no? Nagbavary yan. Ganon din sa amin, sa serbisyo. Padala mo isang opisyal, no? Isang opisyal na ganon-ganon. Ganon-ganon, nervyoso. O, sige. Briefing pa lang, kita mo, kinakabahan eh. Briefing pa lang. Lulusubin nyo to, ganyan-ganyan. Nandyan yung mga kalaban. Mga 100, 200 yung kalaban dyan. Expectin ninyo. Pagka natumbok nyo, ganito, ganyan-ganyan. Medyo, sir, kung isang ano lang kami, kung 50 lang kami, medyo delikado, sir. Ang kalaban, 200. Kaya, mag-aalanganin ba? Pero, ipadala mo sa isang official na, sa isang official na warrior. Sir, masyadong marami 50. Mas mayayarian tayo niyan. Tama na, sir, ang isang seksyon o kaya isang team lang, 7. Okay na yun, sir. Basta kompleto, kargado. At saka kompleto suporta. I can call for fire, I can call for fire support, at saka combat air support. Isang team lang, pwede na. Kaya very light, matahimik, walang dulas-dulas kasi. 7 lang eh. Papasok, and then pagka nakita, total, tinuruan naman tayo, ranger tayo, tinuruan tayo, pwede ka pumasok. Pagka tumbukin mo, withdraw, ikot, maneuver, banat ulit. Kung maalanganin ka, radyo, call for fire. Ganun lang, ganun kasimple. Pero kung marami, ay nako. There is a tendency that you lose the element of surprise. Kasi mahaba eh. Mahaba yung maingay, mahaba yung, lalo na kung basa, madulas-dulas, tapos pagka nadulas, putang ina. Pastor word, walang maingay. Yung ganun ba? Natanda ako nga, nag-lead scout ako kasi malakas pa ako noon na fresh from training eh. Pag sabi, umaakyat sa bundok eh, huling akyat na yun eh. Nadulas sila. O di nagkakalabugan, napapamura yung mga bata, yung tropa. Sabi ko, Pastor word, wala maingay. Puta yung ganun ng pagharap ko, NPA. Buti aanga-anga rin eh. Hindi ako nakita eh. Lang yan. Maingay kasi talaga pagka yung 14 lang yun Maingay eh. Mas gusto ko yung one team lang eh. Ayaw naman ng mga opisyal. Yun nga, yung mga senior, ayaw. Ayaw nila. Kasi nga daw, delikado. Ay ko, sir, 7, kaya yan. Kahit sandaan ng banggain, kaya yan, sir. Hit and run, gano'n. Hindi pa raw ako nakakakita ng ganong karaming kalaban eh. May tendency kasi pagka marami, napaparalyze yung tropa. Sa dami. Sa dami. Tapos mas marami pa yung kalaban. Mas maganda one team. Kasi nandito yung yung balls mo. Maingat ka. SOP ka talaga. Pagka isang kumpanya kayo, you tend to relax, Marami kayo eh. So, yun. Nag-iiba-iba eh. Kaya pagka yung official, warrior, ayun, iba yung dating. Iba yung So, lahat tayo, kung ikaw teacher, kung ikaw ay engineer, iba yung diskarte ni engineer. Structural, etc., civil works. Pagka ikaw arkitekto, iba. Minsan, yung ibang arkitekto, pagsasamahin yung mga bakal, tsaka yung mga glass, etc., iba yung design ng building, iba yung konsepto. Nagbabago eh.
Kaya nga ganyan din yung ating mga tao sa gobyerno, nagbabago. And yung agency, nagbabago rin sa pagpananaw, no? Kaya nga, question, how can we make a system sa susunod na mga na mga leader, how can we correct the system na hindi ganito? May na naman nga sa mami. Sino yun? Ayan na naman sila, oh. Mami, excuse me. Mami! Mami, excuse me. Maingay na naman sila. Baka gustong kumain. Sorry sa... Oh. Shh. So, ano nga doon eh. So, nag-iingay ho ulit. Baka ano. Papasukin niya si Ivory. Baka sa pumasok. So, yun yung na-distract na naman ako. Nasa payroll si Ivory ni BBM. So, sa tingin nyo, kung iba yung COA auditor, kung mas, kasi 12 years, no, sila, mga ganon. Kung kunyari 20 years, sa tingin nyo, kung 20 years na yung tao, o kaya mga 30 years na malapit ng ma-retire sa ganong posisyon. Nag-rise through the ranks, etc. Marami na experience. Ito nga, ini-establish nila na marami na raw agency na inano. Pero nakakaagulat, bakit ang pinag-usapan dito, Vice President, agency head, second highest position in the land, Department of Education, pinakamalaki na budget. Tapos confidential fund, alam mo naman na yung confidential intel fund, dapat may ng secrecy, no? Yung confidentiality, the same time yung leeway. Gusto mo bang maniwala ka agad o gusto mo lang makita, sample lang man isa? Kasi sa akin, kung ako lang, paano ko malaman, randomly I can check it randomly. 1,000 kunwari, no? 1,000 ko niya. Ilan yan? 4,000? 5,000 na resibo. Pick a number. Pick a resibo. Kasi gusto kong makita to. O, ganun. Gusto kong makita. Gusto kong makausap to. So, sabi sa'yo, hindi pwede. Hindi disalaw ko kayo pag hindi ko nakausap to. Yarap nyo sa akin to. Ano tingin nyo sa akin, komunista? Ano tingin nyo sa akin? Chuchu? Ano tingin nyo sa akin, Marites? Hindi. Kahit isa nga lang dyan, randomly. Pero ako, 5 pa nga ang gawin ko. 5, randomly kong iyan. Just to, matsambahan ko. So, pagka wala ko nakita, okay, approve. Tatayuan ko. Pero kunyari, first quarter, may second quarter pa may third quarter pa nga And then pwede ko mag-notify doon sa kung papalitan man ako na meron ito na ko diyan Hindi ko lang mahuli hindi ko lang matsambahan So ganun may circular question yung circular ba na nadidinig natin yung joint circular ba JC ay tama o may kulang kasi nagkakaroon ng leeway yung auditor base sa kanyang professional judgment, sa kanyang siguro degree of maturity, sa kanyang exposure, sa kanyang pagkakaintindi, na ganyan na nangyari. Notice of disallowance. Ilang milyon yung hindi pinasa? 50 plus, no? Tapos nun may ilan? 73 million, 187, 287. So, pinayagan mo yung iba. Tapos yung iba, ni-notice of disallowance mo. Bakit? Anong tingin mo? So, kung may kulang, bakit parang ang suspect, ginamit yung pera sa hindi tama. Tapos ngayon pinapasoli mo. Again, yung stress ko yung proseso allows for reversal.
either yung COA head, yung pinaka-proper COA, sila, mga commissioner, they can reverse. Or the Supreme Court. If the whole disallowance can be reversed, it will only show na may mali sa ilalim, pwede magkamali. Doon pa lang aangas na ako Pwede magkamali, gawin yung trabaho nyo, tama. Kasi isipin nyo yung kahihiyan na inabot ng agency. Yung kahihiyan ko. No? Vice-presidente ako, head ako ng agency, ngayon, ini-impeach ako dahil sa notice of disallowance na yan, na hindi pa nga tapos. Tapos mare-reverse yung proseso eventually? Question mark, di natin alam. Pero in-impeach ka na, tapos pag ang masakit dyan, pagdating sa dulo, may reversal. So may problema tayo. Yung Supreme Court, kunyari, no? Question lang to, mga question lang to, mga hypothetical. I-reverse na Supreme Court yung findings, yung notice of disallowance, walang problema kay Inday Sara. Pero itong impeachment court, ginilty siya. Oh. Pangit, di ba? Kaya hindi coordinated yung sistema natin. Pagalingan ba? Yung hindi, may topak may problema. Kasi gumagastos tayo ng malaki para ma-impeach sa isang opisyal na second highest in the land, na ang taas ng rating, 57%, tapos itong presidente na may disallowance din, mataas yung kanyang budget for intelligence fund, confidential fund, 4.5 billion, hindi tayo umaangas, tapos ito, 125 million per quarter, 4 na quarter, 500 million, na wala pang katapusan, ang may disallowance siya, 2, di ba? Naka-appeal pa. At nasa grace period pa noong 90 days, within the 90 days na allowable na time frame para mag-counter siya, mag-appeal. Gago talaga Gago Sira ulo talaga And we have an impeachment process na purely political in nature. Lintek, bakit tayo pumapag sa ganun? Hindi tama Para lang magamit, pagka ikaw presidente, kagaya nangyari ngayon, na alam mong titirahin mo to, gamitin mo yung confidential fund mo, bigay mo dito, ito namang vice president mo, daydreaming, hindi unsuspecting, tiwalang-tiwala, unity binigyan ka, 11 araw, gagastusin mo, huli ka. Huli ka, pinainan, tapos nun, binira. Impeachment. Ngayon, nirarally nila, we don't know kung may pressure dun sa COA as a whole or dun sa tao para labasan ng notice of disallowance. Pero yung proseso is, ba't nagkaganon? Bakit nagkaganon? Resibo? Di mo ba naintindihan yung confidentiality? Di mo ba naintindihan yung sistema? Bakit ganon? Yun yung tanong ko, bakit ganon? So, ang daming mali. Ang daming mali. Mali yung gumagastos tayo. Ngayon, 375 million na. As of day 15. 375 million. By next week, 400 plus million na tayo. 450 million na tayo. Habang tumatagal, dumalaki yung gastos. Abutin ng bilyon yan. Tipin nyo. Bilyon. Kung nilagay na lang natin yan sa tama, bakit tayo nag-impeach ng wala sa hulog? Pwede naman siya mag-remedy Pwede pa siya Kumbaga sa sakit ng ulo yung notice of disallowance, pwede pa siyang uminom ng biogesic. Di ba? Ano yung nangyayari? Kaya nga political in nature Hanggang sa magbarilan pa to sa Senado para lang makuha yung chairmanship, etc., etc., majority, minority, yung ganyan-ganyan. Tapos ngayon,
sitting as an impeachment court sila, tapos hinuhuli yung iba. No? Kinakausap yung iba, tinatakot. So, ilan yun? 2 senator yung nakakulong, yung isa nagtatago, 3. Tapos kakasuhan yung 3. Oh, ano yan? Ano yan? Diba gago? Sistema natin. Because we allow the politicians to bend the law. That's the whole truth about it. And these people who are bending the law should be accountable to the Filipino people for betraying the public trust. You're hitting the Vice President for betrayal of public trust. Kayo nag-betray ng public trust. Kayo nakaw, kayo nag-enable ng mga katiwalian, ng mga kamalian, at kayo pa, mga animal kayo. Mga animal kayo. Nyo. Puwersahin nyo yung tao. Puwersahin yung Philippine democracy. Bansa natin ang nakatry. Ang taong bayan ang inatrial dito. Gustong makita natin kung ang taong bayan ay papayag ng ganito o hahayaan na lang ba natin yung ganito na tinatarantado tayo, niluluto tayo sa sarili nating mantika. Pera natin eh. Gatso sila kaliwa, kanan, na hindi mo malaman. Sa tingin nyo ba lalabas yung katotohanan dyan? Tanong, ginastos ba talaga yung pera sa tama? Ginastos ba talaga ng Office of the Vice President at nung DepEd, head of agency, ginastos ba nila yung pera sa tama? Mapapatunayan ba? Hindi. Hindi. Paano ano yan? Wala nga eh. Design yung lahat ng ito para sirain lang ang kalaban sa politika. Hindi pa nga tapos yung hindi pa nga tapos yung disallowance eh. Appealable pa nga eh. O bakit ini-impeach dyan? Article 1. Kaya nga dapat dyan tanggalin yung dismiss ng Article 1 na yan. Wala yan eh. Ay, nako. Anyway, i-connect nila yan ngayon sa mga bangko. Sa mga bangko. Yung transaction ba? I-connect nila yan. Doon sa natitirang impeachment article, Ikaw sa mga bangka, tsaka sa SALN. Kasi kunyari, kailan naka-withdraw ng pera, etc. O, bakit hindi kinausap si Colonel Lachica? Bakit yung Acosta, hearsay lang, nadinig lang nitong nag-witness, nadinig lang na sa investigasyon ba, sa House, nagsabi Acosta na biglang si inutusan siya ni BP na iabot yung pera kay Colonel Lachica. O, ba't di nyo kinakusap? O, bakit Kaya nga, bakit hindi nyo tawagin si Lachica para maipakita talaga na siya yung Well, anyway, dadating yan. Basta ngayon, sa akin, na nakikita ko, walang kaso eh. Hindi talaga eh. How can you impeach the Vice President? You cannot even prove kung totoong ginastos yung pera o binulsa yung pera eh. Pinalalabas nila kasi ginamit yung pera sa sarili, sa personal. Yung ganun ba? Siya nga pala, yung PAYOR, yung Intelligence Operation Report, nung nadinig ko yun, nung binabasa yun, nung defense, luminaw sa akin na, alam nyo, hindi biro-biro yung magpapagalaw ka ng mga asset, ng tropa, etc. While may mga pera may kanya-kanyang agency, AFP, PNP, hindi rin yung magre-rely ka sa mga kanilang mga budget. Kasi ang kailangan mo, certainty na nandoon, nagawa yung gusto nyong paggawa. Kung i-populis mo yung area, yung ruta, isi-secure mo, etc. Kaya kailangan bigyan mo ng incentive yung mga tao. So,
yung per quarter nga sa ganong galawan, at saka doon sa iba pa nilang ginastos sa mga asset nila, no? Dapat talaga lumabas yung COE. Binerify niya. Kasi kung nandun ka lang nakaupo ka sa opisina mo, tapos ang lakas ng loob mo i-disallow. Ang lakas ng loob i-disallow eh. Wala. Anong mangyayari sa disallowance na hindi mo binerify? Dapat yan, kung ikaw talaga gumagawa ka ng trabaho mo, ginawa mo lahat ng kaya mong gawin bago ka mag-disallow, bago ka mag-issue ng notice of disallowance or notice of suspension, you tried your best to make sure na ginawa mo lahat. Maintindihan ba? Kung di mo naintindihan, Diyos ko, ewan ko ba, bakit may tao dyan sa COA na nagde-decide dyan ng ganyan. At saka yung proseso, kung pwede pang may remedy pa, tapos tinatanggap natin na pwede pa palang ma-reverse, Diyos ko. Yun yung system pwede mong i-reverse pwede pang mag-appeal Kaya nga, ibig sabihin, tinatanggap natin na pwede magkamali yung ilalim. Hahatulang nga kunyari ng bitay, no? Mga kababayan, bitay kunyari, no? Sirang-sira ka na doon. Nahatulang ka, lower court, no? Bitay. Napagkamalang ka na may pinatay kang tao. O kaya, napagkamalang kang drug lord. Well, ang ano sa'yo, kunyari kung may death penalty, bitay ka talaga. Kung di kayo life imprisonment. Kawawa ka, no? Tapos ka na. Bilibid ka na. Yung attorney mo magaling, naniniwala siya wala kang kasalanan. Inapila. Pumasok na sa Court of Appeal, tapos nun na-elevate na sa Supreme Court. After kunyari 10 years, after 10 years, sinabon ng 10 years, puti na yung buhok mo. Bugbog sarado ka sa bugbog sarado ka na sa bilibid. Kalabas-labas, not guilty ng tokwa yan. O not guilty dahil sa nagkamali yung lower court. It happens. Shit happens, no? Kaya nga, how can we correct the system? How can we prevent these things from happening ever again? I do not want na nag-iimbestiga tayo. Kaya mga kababayan, no? I do not want na nag-iimbestiga tayo ng impeachment ng ganyang kaso dahil lang sa kalaban sa eleksyon nitong vice president, tatakbong presidente. Ayaw nilang iupo, takot sila, hahabulin yung mga magnanakaw. O paano ngayon ini-impeach yung tao. Samantalang, ang daming mga may intelligence fund. So, kunyari, ginilti nyo ang Inday Sara, masusundan ba yung iba? Hindi. Kaya nga, mga kababayan, pagka ganun nangyari, wag tayo pumayag na ganyan na lang. Hindi ginago tayo Ginago tayo. Huwag tayo pumayag na hindi managot yung iba. Kaya yung mga interview na sa mga kalsada, dapat lahat managot. Mga tao yun na sinasabi, dapat lahat managot. Dapat lahat imbestigahan. Natatawa ako sa mga kababayan natin, natatakot pa kayo sabihin kung sino Sabihin nyo na kagad, presidente, senator, congressman. Sabihin nyo kagad, head of agency. Huwag kayo natatakot. Kasi mga yan, trabahante natin lahat. Mga yan, nagtatrabaho para sa atin. And they're supposed to make sure na tayo ay gumanda yung natin, ang Pilipinas natin at ang buhay natin. Hindi yung nanakawan tayo. Hindi yung gagastusin, lulustayin yung pera at sila yayaman. Kaya okay, natatakot sabihin kung sinin gusto nyong imbestigahin. May nagtanong sa inyo, sino ba dapat pang imbestigahan dyan? Presidente ng Pilipinas, laki na intelligence ng confidential intelligence fund, 4.5 billion per quarter.
per year. Per year. Oh, imagine that. Grabe. Oh, sino dyan ang ano? Oh, yung ibang agency. Sinisingle out si Inday Sara. Nakakainis yung ganun. How? Hindi kasi sigurado eh. Walang ebidensya. Hindi makita eh kung ano eh. Kasi hindi, panay table, ano lang eh. Panay table audit lang ang ginawa eh. They should have, gone out and then verify kahit isa man lang eh. Randomly oh. Isa, 5, ganon. Binunod mo yan, resibo. Gusto ko makita sino to. Saan to? Trace natin. Oh. Hanapan ko na identification. Bigay nyo sa akin yung kwento. Ano ba, may mali ba talaga? May mali. Kasi i-disalaw ko kayong lahat. Lahat yan, i-disalaw ko. Sabihin nyo sa akin. Anong mali? Ayoko, galit ako sa kawatan. Galit ako sa malversation. Galit ako yung technical malversation. Galit ako sa bubulsa yung pera, misuse of funds, etc. etc. Kaya nga confidential fund, sabihin nyo sa akin kung ano ang istorya. Isa nga pala, bago makalimutan, pinag-usapan confidential intelligence fund. Ang andito, merong hindi ba natin iisipin na nagka-counterintelligence din ang CPP, NPA, NDF? So, meron kang confidential intelligence fund. Ang daming ahensya na may confidential intelligence fund. Kasi yung kunyaring pagkain, medicines, laptop, etc., etc., etc. Kung pumapasa yun, kung papasa, no, sa explanation nila sa DepEd tsaka sa OBP na ginamit talaga for intelligence purposes, no? Tapos may circular na pinipilit na hindi pwede, no? Ang sa akin ang punto lang, one level higher. Yung baka gusto lumabas. Yung natin, baka nagka-counterintelligence din tong mga CPP, NPA, NDF. And every government agency, every government head, anyone who has access to intelligence and confidential fund should be very careful na hindi kayo pinapadama. Kina-counter-intel kayo, binibigyan kayo ng impormasyon na hindi tama para lang makuha yung pera. Para lang makuha yung medisina, pagkain, at yun ang ibibigay in kind dun sa kanilang army, kasundaluhan. So, I-cross my mind kanina yung Ngayon, kunyari, ginamit sa baha, ginamit sa mga mamayang Pilipino, etc., etc. May mali doon. May mali. Ang problema, paano mo mapapatunayan? Sa mesa ka lang nag-audit. At ngayon, nandyan na hindi nyo ginawa yung assignment nyo, aabutan kayo ng ikot ng gulong na walang katapusan. So, when there is a question on the Vice President na misuse of funds, hindi dapat, yung ini-stress ng prosecution, hindi dapat yung Intel Fund o confidential fund ginamit sa ganito kasi may circular, blah, blah, blah. You should have gone out of your way. You should, in fact, it is within your way na dapat pinursigi ninyo para malaman talaga yung katotohanan. Iwas kayo. Ngayon, okay kayo magsalita kasi yung administrasyon, yun ang in na in. Ma-prosecute ang Inday Sara. Ma-impeach ang Inday Sara. Pero kung tutusin nung ginagawa niyo yung trabaho ninyo, it cross your, kayo yung auditor, assigned dun sa agency, napakasimple lang.
ay may question ako, wag niyo ganito, wag niyo ganyan, ganito dapat, ganito. Ito'y sample, no? O ganito, ganyan. Naintindihan niyo ako. Auditor ka eh. Independent body, naintindihan niyo naman, independent body kayo eh. Commission on Audit. Takot sa inyo lahat. Kasi a disallowance, timbog sila. Pero, magkakaroon ka ng disallowance na merong question mark. Hindi tama. Dapat yon talagang inanong mo talaga. Inanong nyo talaga. Hinimay ninyo. Table survey table audit Kaya nga may mali Imagine because of that now, magastos tayo ng milyon, daang milyon. And then, walang mangyayari. Baka magkaroon pa ng revolusyon. Magkaroon pa ng revolusyon sa galit ng tao. Imagine. Kaya nga ang tanong ko mga kababayan, ano ang pwede nating gawin para yung ang laki ng spectrum ng professional judgment. No? Opinion. Professional judgment, ganyan kalaki. Ano yung pwede natin gawin to narrow the gap at ganito lang ang gagalawan. Ito lang ang diferensya ng professional judgment. Kung baga sa bola, dyan lang siya. Parang tennis ba? Dyan lang siya. Ganyan. Kesa kung basketball court o soccer field, ang laki ng pagkakaiba. From A to Z and another A to Z, mga tao, iba-ibang klaseng auditor, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang eskwelahan, iba-ibang dinaanan, iba-iba ang laki. So, can we standardize? That's the question na I was thinking kanina. Can we standardize it in such a way na not easy? Mahirap naman kasi lahat pare-pares parang uniforme, no? Mahirap Probably with the right training, pero when it comes pa rin na pwedeng may circular, may mali doon sa circular may mali doon. No? Parang kinakailangan reviewin yon, no? Merong hindi tama doon tungkol sa Confidential Intelligence Fund Merong ano doon. Binibigyan ng discretion kasi. Pagka binigyan mo ng discretion yung auditor, no? Tapos ka sa professional judgment. Nagkakaiba. So, dapat kung pwede, kung may discretion man, liitan lang natin yung gagalawan ng discretion. Kung baga sa A, B, C. Parang ganun lang. Yun lang ang choices. A, B, C. Kagaya ginagawa nilang mga auditor, is it, ano yun? Extravagant, excessive, o yung unconscionable, di ba? So, kumbaga sa meron silang mga guide items na pinupuntirya. Pagka pumasok dito, okay na. Pwedeng pumasok sa isa pa o doon sa huli. Ang punto, doon sila guided. Pero kung pwede natin yung discretion ba, maliitan natin para pagka pinag-uusapan kunyaring mangga, bibili ka ng mangga, bibili ka ng kunyari bibili ka ng mangga, ano ba, hilaw o hinog? Ano ba, sa hinog, malaki, maliit. Bibili ka ng mangga, yung 150 pesos per kilo, 180 pesos per kilo, o 100 per kilo, bukas bulok na. O bibili ka ng 50 isang kilo, may uod na. So, kung ang pinag-uusapan ay quality yung pinaka-guide niya, then quality. So, I hope you understand what I'm trying to tell you, no? Kaya kunyari, bibili ka ng isda, bibili ka ng bilasang isda o sariwang-sariwang isda bagong ani. Yung puti na yung hasang o yung pula pa yung hasang.
pinentel pen yung hasang, no? So, bibili ka ng toothpaste, ano ba, Colgate, close up, o whatever, no? Kaya nga iba-iba eh. Nagkakaiba-iba yung preferences. That's why we have to think of next government, the next leaders of this government, or if it's whoever you are, you have to think of ways to correct the system na nakikita natin na may mali. First, we have to accept that the system is flawed. Na? Flawed na yung system, flawed pa yung mga tao, tapos tayo. We end up spending unnecessary expenditure. Ngayon, hindi na banat pa ng prosecution. Ito lang ang Vice President nagkaroon ng confidential fund. Gago pala kayo eh. Yung Senate, tsaka yung Senate na tumatay yung mga judge at tsaka yung Congress na nagpasa ng impeachment na yan, na maging impeachment trial. Yan ang nag-approve ng budget. Mga ungas na... O, diba? Nakatanto ko ayan. Sino ba nagbigay ng budget dyan kundi itong mga congressman niya tsaka sa senador? Tapos may yung unang-una niya na 125 million. Si Bongbong Marcos nagbigay dyan eh. Galing sa kanya eh. Ano ba yan? Tapos imagine that talk na the only vice president na may conflict. Para bang kasalanan ni Inday Sara lahat, di ba? Ano yan na? Sino ba nag-approve ng budget niya? Sino ba nagbigay ng pera? Sino pumirma doon sa GAA? Kaya nga, ungas tong ano natin, sistema natin. Ang ano ko, paano nyo mapapatunayan